Hello mga kalablab! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog mga kalablab, meron tayong ipapakita at i-update naming pusa na mga nganak para idea na rin sa mga first timer natin dyang mga kalablab na pet lover na hindi pa masyadong alam kung paano mag-aasikaso at mag-aalalay ng mga pusang mga nganak nila. Kaya ano pang hinihintay niyo? Tara at samahan niyo ako sa area na ating pupuntahan. Bago yan, mag-i-intro muna tayo mga kalablab. Diyan lang kayo at huwag kayong aalis. Kita tayo mamaya. Let's go at pupuntahan natin yung pusang mga nganak. Ayan, sa dalawa nagpapaligo ng dog niya, si Mickey. Nililiguan niya si Mickey. Ayan siya. Oh, Mickey, dyan ka muna dahil pupuntahan ko yung pusang mga nganak. By the way nga mga kalablab, disclaimer lang, hindi po ako isang veterinary na eksperto sa mga pusa at hindi rin ako veterinary na marunong magpapaanak ng pusa. Kaya based lang po ito sa aking mga experience na nalalaman at na-experience ko din kung paano yun aasikasuhin yung mga anak. Kaya ayan yung pusa mga kalablab. Oh. Ayan siya. Si Agata. Kaya sign nila mga kalablab na hindi na sila kumakain. Yan yung sign na hindi na naglilibor na yan sila. Nag-start na sila maglilibor. Ayan yung pusa. Si Agata. Yan o. Tingnan nyo mga kalablab o. Dinidilaan niya yung parang may lumabas na sa kanyang Kailangan lilinisan nyo muna yung kanyang mga gagamitin. Maghanda kayo ng malinis na paglalagyan ng mga kitten niya. At saka lagayan, ayan. Ipo-pull out mo muna yung mga kanyang pagkain dyan. At saka yung kanyang katsan, alisin mo muna yan. Yan, nililinisan ko muna kasi mga anak na siya. Ayan, nag-i-eri na nga siya. May tubig nang lumabas sa kanyang may lumabas na. Yan, tingnan natin. Yan. Kasi hindi na siya kumakain. Parang nagsasign na talaga siya na naglilabor na. Tapos hinihingal-hingal yan sila mga kalablam. Ayan oh. Oh. Malapit na siya talaga mga anak. Ayan, so mag-prepare kayo ng mga gagamitin mga kalablab para sa pusang mga anak nyo. Para sa akin, based lang sa aking experience din mga kalablab, no? Nakasanayan ko na kasi sa mga inalagaan ko mga pusa dito na ako ang nagpapaanak sa kanila, yung sa may mga buntis na kagaya nito ng mga anak na kapag yung lumalabas na yung kitten, meron naman talagang umbilical cord na yung hanggang sa pusod. Ang ginagamit ko lang actually is itong tie box. Maliban sa tie box, kung meron yung din, pwede din yung yung tawag nito, yung yung sinulid. Pwede din yung sinulid. Pero sa akin lang, kasi experience ko na to at nakasanayan ko na din itong gamitin. Ito yung ginagamit ko. Kumukuha lang ako ng kunting parasong tie box na ipang tatali ko lang sa pusod. Ito. Para pang lang, pang ipit sa umbilical cord na sa pusod ng tiyan ng itin. Yan. Kasi natatanggal din naman yun kapag tumatagal sa kanyang pusod, natatanggal din itong tali. Pero please sa inyong mga din experience at saka nakikita nyo sa ibang vlog, ibang video, kadalasan talaga is yung sinulid talaga ang tinatali. Pero sa akin, ito talaga ginagamit ko. Pwede din naman to. As long as malinis lang yung ginagamit yung tie box o tali. Ayan, at saka gunting, pump sa ilong, yung kinukuhaan mo ng may mga sipon-sipon pang sa kanilang ilong kasi kailangan talaga kinukuhaan yan para makahinga at saka maka-comfortable yung kitten pag lumabas na. Kasi galing sila sa sinapupunan ng kanilang mamakat. Nanay, ayan. Yan yung mga prepare ko para sa paglabas ng kanyang kitten. Hinihingal na siya. Ayan. Sign na yan na naglilibol na talaga ang mamakat. Hinihingal, at saka hindi na kumakain.
palagi na lang nagiinom ng tubig. Yan yung mga sign na malapit na talaga mga anak yung mga alaga nating pusa. What? Na buntis. Ayan, naghihingal na siya mga kalablag. Kasi mga anak na siya, malapit na siya. Nag-aantay na lang siya na ilalabas niya yung kanyang anak, itin. Naglilibol na siya. Date na niyang panganganak niya ngayon is 61 days. 61 days niya ngayon, early. Yan, early pa lang nanganganak yung itin. Ay, kitin. Kitin na tuloy. Early na pala nanganganak yung mama cat. Ito siya, early siya nanganganak. Kasi actually mga kalablag, dapat exact talaga yung meron talaga nanganganak na 65 days ng mga alaga nating pusa. O kahit sa aso, 65 days talaga yan kapag nanganganak sila. Pero meron din ibang nanganganak na early nanganganak. Katulad ng bandang mga 60 at saka 61, ayan. Dapat binabantayan na yan dyan ang mga buntis nating mga pusa na manganganak kasi merong early nanganganak. Kagaya nito sa kanya, early siya nanganganak. Na dapat ang kanyang due nito is 65, ika-65 days niya ngayong 11. April 11 dapat siya manganganak, pero nag-early siya. Early ang kanyang panganganak. Time check tayo mga kalaglag is 12:45 ng tanghali ang kanyang paglilibor. April 5, 2024 ang kanyang panganganak ng tanghali. Ngayong April 5 ng tanghali, siya manganganak. Nag-aantay na lang kami para lumabas yung kanyang kitten at alalayan. At saka meron din ibang mga pusa mga kalablag na yung suli, nauuna ang kanyang paa na naiiwan yung parang nauna talaga yung paa niya at saka ano na yung sa ulo niya. Dapat aalalayan na yan siya kasi suli yung anak na ilalabas niya, kailangan talaga yan siyang alalayan. Meron kasing ibang mga pusa na hindi na nag-iiri, na stop na yung kanilang paiiri, tapos naiipit na yung ulo ng kanilang anak sa loob. Kaya ang gagawin mo yan talaga mga kalablag, alalayan mo talaga sila. Ang style ko dyan, papakita ko sa inyo mamaya kung paano mag-alalayan sa kanila. Kapag nahihirapan kayong magpapaanak ng suli. Hinihingal ka na ba? May lumalabas na kasi sa kanya na yung panubig sa mga tao, yung parang sa nanganak ng mga taong babaeng buntis, ayan. May panubig. Oh, maldita pa. Maldita pa. Manganganak na nga. Magmamaldita ka pa. Maldita yun. Oh. Ayan, oh. Ang suso ni Agata. Maldita, oh. Yung sa iba, kapag mayroong manganganak ng pusa nila, sinisiban pa nila yung dito. Sa akin kasi, wala na akong time kasi sa dami-dami kong mga pusang inaalagan. Hindi ko na masyadong malinisan yung kanilang tiyan. Hindi ko na maanuhan. Pero, ito naman ito siya. May experience na ito si Agata na nakaanak na siya ng una. Pangalawa niya na itong panganganak. Pagbubuntis. Pangalawa niya na ito. Kaya hindi na sa kanya, first time sa kanya. Pero kailangan pa rin yan siyang alalayan kasi talaga hindi niya na iniire yung pusa na lumalabas kapag suli. 1 hour later.
hours later. Hello guys! Time check. Hi, gabi na guys. Tingnan nyo. Ayan, gabi na. Gabi na. Ayan, kasama ko. Ano na dyan? Yung aming binabantayan na mga nganak na pusa is, ay, ano na siya. Ayan na siya, oh. Ayan na siya, binabantayan namin, oh. Ano na dyan? Ang tagal ng interval ng kanyang first na lalabas na anak. What? Hanggang ngayon, anong oras na? Time check tayo kanina. Anong oras yun kanina? Maaga pa. Mga tanghaling tapat pa yun. Akala namin manganganak na siya nung nagle-labor na siya. Hindi pa pala kasi ang first interval niya is ang tagal ng kanyang interval ng first anak niya. Suli. Time check tayo mga kalablab. 6:51 na ng gabi. Sa kakaantay namin sa kanyang na mga anak. Oh no! Ayan, oh. Ano na dyan agad Sigurado ang aming pag-aabang nito sa kanya sa panganak niya is magpupulaw talaga kami nito. Overtime kami sa kanya pagbabantay para maano namin yung kanyang kanyang mga kitten. Pero kakain muna kami mga kalablab kasi hindi pa kami nakahapunan. Kasi babalikan ko kayo mamaya kapag nakalabas na yung kanyang kitten. Kaya stay lang kayo mga kalablaw, huwag kayong aalis. A few inches later. Ano na, tingnan nyo mga kalablab, yung pusang binabantayan namin na mga nganak ngayon. Kanina tanghali naglilibo na yan siya. Ngayon naaabutan na kami ng gabi. Oh no! Sa pag-aantay ng kanyang panganganak. Hanggang ngayon wala pa, hindi pa rin nilalabas niya yung kanyang kitten. Time check tayo mga kalablab is 8:02 na ng gabi. Tingnan natin yung saputan niya. Kasi yung saputan niya mga kalablab, meron lang lumalabas na yung ang nauuna sa kanyang pag-iiri is yung tail, yung ikog, yung tawag nun, yung buntot ng kitten niya ang una pang lumalabas. Ayan oh. Oh no! Ayan oh, may buntot ayan oh. Nahihirapan siyang magpalabas ng kanyang kitten. Hinihingal na siya mga kalablag. Nahirapan siyang mag-iri. Nahirapan siyang ilabas yung kanyang anak. Kasi suli yung kanyang anak. Kadalasan sa mga kitten kadalasan sa mga pusang nanganganak mga kalablag, kapag suli nahihirapan din silang magpalabas ng kanyang mga anak. Naabutan ng ilang oras, naabutan nga ng 3 oras, minsan nga umaga na kung nanganganak. May hinihingal na siya mga kalablag. Kawawa naman yung agatan namin, oy. Kawawa naman yun, oy. Sige na, i-iri mo na yan. Sige na, ilabas mo yun. Kawawa man ang agatan namin, oy. Ilabas mo yan, labas na. Labas na. Sige na, ilabas mo na yan. Yan, magpapahinga siya sandali. Sige na, ilabas mo na yan, agata. Hinihingal siya. Meanwhile, Update ko kayo mga kalablab sa pagpanganak niya. Ayan. Labor niya kaninang tanghali. Tapos yung panganganak niya is lumabas yung anak niya. Ngayon lang alas 10. Time check tayo mga kalablab. Is 10:19. Lumabas yung kanyang isang anak. First niyang kitten na lumabas is patay kasi matagal niyang nilabas ito eh. Ito yung suli na sinasabi ko na matagal na lumabas.
Ang tagal ng kanyang interval. Kaya ayun, yung anak niya sa loob. Hindi niya na nalabas ng maaga. Ayan. Isang patay yung lumabas. Hinihingal pa siya, oh. Lalaki ito yung lumabas. Lalaki. Pero patay na ito siya. A few minutes later. Ang second na pag-anak. Second na lumabas, mga kalablabayan, oh. Inieri pa niya. Ayan. Ito yung pang second niyang ilalabas. I think ito hindi na ito suli kasi tingin ko parang mauna yung ulo niya lumabas. Ayan. Time check tayo mga kalablag para sa kanyang second na ilalabas is 10:53. No? Wow. Gata. Balik. No? Wait, ne? Wait, ne? Advice ko lang sa inyo mga kalablag, kapag ganito yung sitwasyon ng pusa na hindi pa niya nilalabas, wag niyo pong hilain yung kanyang iniiri kasi sila hayaan niyo lang silang yung ang maglabas niyang pusa, yung kitten nila. Hayaan niyo po sila ang mag-iri niyan. Kasi kapag hilain niyo yan yung kanyang nasapit, iniiri niya, may possibility na mapuputol yan, mapupoison yung kitten, at saka lalo na yung mamakat. Lalo na ito, mapupoison yung mama. Agata! Agata. Huwag mo na yan. Nahihirapan siya mag-iri. Ayan, nahihirapan siya mag-iri. Hindi niya talaga, sige na Agata, ilabas mo na yan. Sige na. Sige, iri ka na, iri. Sige. Agata, iri mo na yan, iri mo na yan. Oh. Lumabas na yung oh. Oh, yun. Lumabas na yung oh. Ulo niya, oh. Na Agata? Iri mo na masyado, Agata. Sige, iri mo na, iri. Matutuok na. Ay, naku, Agata. Iri mo na yan. Kasi na yung anak mo, oh. Oo. Agata, iri mo na yan, oh. Iri mo na, Agata. Ay, yung anak, oh. Nagbabaylit na, oh. Dali, Agata. A few inches later. Safe. Agata, naglihok. Kaya mabalik ng anak. Ayog! Sipa! Ah! Sige lang, hayaan na ko na siya umakan. Thank you Lord. Safe yung baby na pangalawang lumabas. Ayan. Safe. Safe inside. Gamitin natin. Ito yung purpose nito mga kalablab. Oh. Kunin mo yung mga extra excess ng kanyang, yung sa ilang may mga sipon-sipon, mga tubig-tubig kasi galing siya sa loob ng tiyan ng mama cat. What?
Ayan. Linisan natin yan. Para hindi sila yung tawag niyan. Sila mahirapan makahinga sila. Kaya natin na putulan, kunin nung mama niya ang kanyang umbilical cord. Kasi nasa tiyan niya pa. Yan andun pa. Ayan. Oh, Agata. Please stand by. Tayong second baby na buhay. Ito yung buhay na baby niya, pinanganak niya. Ayan, at ito? Babae? Babae? Babae. Babae no? Babae. Ayan. Girl. Second niyang pinanganak is ang gender niya is girl. Female. Ayan. Actually, hindi ko na siya nilagyan ng mga kalablab ng tali kasi tinanggalan na siya ng kanyang mama cat, kanyang nanay. Ang color niya mga kalablab is black, white na may pagka gray, parang tricolor din siya, pero hindi pa ito mahalata kasi hindi pa siya natuyo. Ayan, meron na tayo para second baby pala. Second kitten. Kitten. So, yan, antayin natin yung next niyang ilalabas. Nakalaglag yung pangatlong anak niya. Basta kasi yung sunod-sunod na anak ilalabas niya. Please stand by. So ngayon mga kalaglag is nag-aantay ako ngayon ng pang third niyang anak na ilalabas kasi time check tayo mga kalaglag is nasa 12:57 na tayo na ng hating gabi. Ayan, hating gabi na dito sa pag-aalalay ko. Ayan meron na nga akong prepare dyan na higaan ko. Ayan, kasi kailangan talagang mag overtime ng pag-aalalay sa pusa. Ayan yung anak niyang isa. Diyan ko muna nilagay para hindi niya mahigaan habang nagli-labor at manganganak pa siya. Meanwhile, Sige, i-rin mo na yan, Agata. I-rin mo yan. I-rin mo na yan, i-rin mo. Ayan yung pang third na kanyang anak. I-ring mo na yun, Day. I-ring mo na yun, Agata. I-ring mo na yan. I-ring mo na nga, Agata. I-ring mo na yan. I-ring mo na. I-ring. Ako, I-ring mo na ako. I-ring mo na, i-ring mo. Mahirapan siyang malabas ng kanyang anak. Hindi ka.
Kaya minsan, nananayan ko lang talaga yung ganyan pangalan. No, wait. Ang galaw-galaw mo. Galaw ka. Ang galaw-galaw mo ha. Yan na, ayan o. Labas mo na yan. Kaya mo yan, Inday. Kaya mo na yan, Inday. Kaya mo na yan. Labas mo yan. Inday. Kaya mo yan. Labas mo na. I-air mo na. I-air mo na. Ginagawa mo. Yan na, oh. Ginagawa mo. I-air mo na. I-air mo na. I-air. I-air mo na. Oh no! I-air mo na. I-air pa. I-air. I-air mo na. I-air mo na. I-air mo na. Yan, kapit na, oh. Lapit na yan, oh. I-ano mo na agad, ah. Labas mo na yan. Ginagawa mo. Ano agad, ah. Ginagawa mo. Ayun na, oh. Ayun na, oh. Oh, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, ayun na. Wow! Agad, ah. Ayan. Huwag kang basa-basa mag-ano agad, ah. Galaw-galaw dyan. Kasi lumabas yung anak mo. Ay. Ayan. Lumabas na yung pangatlo niyang anak. Ayan yung pangatlo niyang anak. Nahirap ka ba? Agad, ah. Agad, ah. Ayan, ginawa ko na yung kanyang anak. Tsaka, pinibigyan ko na. Ito ginagawa ko sa tali mga kalablag. Pinitalian ko yung umbilical cord niyan kasi para, ano, yun kasi meron iba na Nagdudugo, dumudugo pa yung ano, pusod nila. Ayan. ito yung purpose para ano pa yung pusod nila. Matalian pa. Tsaka maprotektahan din ito yung kanyang pusod na hindi maano. Ayan. Tapos, yan. Bakit? Ano ba? Ayan. Okay na siya. Tapos tatapuan na lang. Para malalayan siya. Bakit? Bakit? Ayan ang kalablag. Ayan ang kalablag, oh. Second born niya, ayan. Ang tatlong anak na ito. Babae. Babae. Ang tatlong anak niya is babae ang lumabas. Ang gender nito is babae. Ayan. Dalawang babae at saka isang lalaki na yung lumabas. Pero yung unang lumabas, mga kalablag, is namatay yun. Kasi matagal niyang inilabas. Yung pangalawa at saka itong pangatlo, itong buhay itong lumabas. One hour later. Tingnan nyo mga kalablab, ako na lang mag-isa dito. Ako na lang yung mag-isang naiiwan na nag-aalalay ng pusa kasi yung partner ko andun sa likod nitong kids, andun sa pinatambayan naming duyan, doon siya natutulog muna siya ng kunting oras kasi pag gising niya ako na naman yung matutulog, siya na naman dito yung magbabantay. Magpalitan kami ng ng pagbabantay kasi hindi ito pwede na iwanan ito dito na hindi pa siya natatapos labas ng kanyang mga anak, hindi pa siya natapos mga anak. Ayan, binabantayan ko pa siya. Ayan, saka yung mga anak niya, andun yung mga anak niya. Ayan, ayan, iniilawan ko siya ng warm na ilaw para punta natin si partner kung saan kami natutulog, saan kami nagtatambay. Ayan, partner siya, dyan siya natulog. Tulog na muna siya kasi ako na muna yung nagbabantay ngayon. Sorry mga kalablab, dalawa tong duyan na to. Mag-isa kami.
Isa sa akin yan, at saka dyan sa kanya. Dito lang to sa likod ng ano, area na to. Andun sa area na yon, doon. Yan yung nanganganak na pusa. Ayan, dyan. Yan sa area na yan. Ayan, sa part niya natulog muna siya. May pagising niya, ako na naman patutulogin niya. Time check tayo mga kalablab. 1:29 na ng ng madaling araw. Mag-aalauna na pala. What? Hindi pa ako nakatulog. Hindi pa ako natutulog. Ayun na yung dalawang pusa na lumabas. Ayun na yung kitten pala. Ayun na yung dalawang kiting na lumabas. Oh. Ayan, ang cute. Ito yung pangalawang lumabas, babae. At saka yung pangatlong lumabas. Ito yung pangatlong lumabas. Babae din ito. Dalawang babae ang lumabas na magkasunod. At saka yung namatay, ito yung namatay kanina. Ito yung namatay. Na hindi na kayang inilabas ng nanay, ng mama cat. Kasi matagal siya interval nito bago lumabas. Suli kasi yung nauna sa kanya is yung paa. At saka nahuli yung sa ano niya, sa may bandang head niya, ito sa ulo niya. Kaya nahirapan yung nanay. Yung mama cat lumabas siya kanina. Matagal bago yan siya lumabas. Matagal bago lumabas itong kitin, yung anak niya, yung first niyang anak. Kasi naliliboy yan siya kaninang tanghali. Akala namin mga anak siya talaga kanina, mga tanghali. Pero hanggang sa gumabi na, hindi na namin na pansin na madilim na pala, na abutan na siya ng dilim sa kanyang paglilibor. Kaya ayan, yung dalawang pusa nalabas na. Balik pang tatlo na yan. Ganun pa yata yan siya ilalabas kasi medyo malaki pa yung tiyan niya. Please stand by. Ayan, pinadidik ko muna yung mga anak niya, mga kalablab, para sa unang ano nila is makakainom sila ng gatas galing sa kanilang mama cat. Kailangan talaga nga na ipadidihin mo talaga sa didi ng kanyang mama para yung mga anak niya is mainitan yung tiyan, magkaroon ng ano, parang unang didi nila isa mama. Yan. Meron kasi ibang anak, meron kasi ibang kitin hindi nagdididi. Hindi kaagad nagdididi. Hindi kaagad na dumididi. Hindi kaagad. Birthday na yun tayo. Ang nanay nila. Kaya, ayun. Pinapalidi ko muna sila para magkaroon ng laman yung kanilang tiyan. Habang naghihintay din ako ng may lalabas pa na anak. Please stand by. Ayan mga kalablab, matutulog ako dahil anong oras na ayan, nagpalit na naman kami ni asawa ng partner ko kasi ako na naman din yung matutulog. Siya naman din yung magbabantay kasi hindi pwede yung straight talaga ako ang magbantay ay magpupulaw niyan. Mag-overtime kasi hindi ako matulog. Dapat matulog din ako. Tapos yan na naman ang magbabantay. Andun na siya. Pumunta na siya kanina lang. Palitan na naman kami. Ako na naman matulog. Diyan mga kalablab. Babalikan ko kayo sa update ng ilan na yung lumabas sa kanya mamaya kasi antok lang. 2 hours later. Ayan, good morning mga kalablab. Time check tayo mga kalablab kasi inumaga na kami ng pag-aasikaso at pagbantay ng pusang na nanganganak gabi. Time check muna tayo, 6:22 na ng umaga. At ang date natin ngayon is April 6,
April 6 na tayo mga kalablab. Ang pusang binabantayan namin kagabi dapat ma-release niya na ang mga anak niya, malabas niya na yung mga anak niyang binabantayan namin kagabi. Akala namin lalabas na lahat, hindi pa pala. Kasi yung kasunod na pang-apat niyang anak is suli na naman. Matagal-tagal na naman yung interval niya. Kaya umabot siya ng ngayong araw. Umabot siya ngayong araw na to, April 6. Yung kanyang sulit na anak na ilalabas. Mahirapan na naman siya ito. Mahirapan na naman siya niya na ilalabas yung kanyang pang-apat na anak. Ito kami natulog. Ako dito ako natulog kagabi. Sa duyan na to. Sa asawa dyan kagabi natulog. Bali nang palitan lang kami ng pagbabantay siya doon kagabi. Kasi antok na rin ako. Dapat na natulog kasi sumasakit ang ulo ko. Mickey, ingay mo. Kasi siya makalada mga ingay talaga mag-cloud kasi ako mga pusa ng mga dyan. Hindi nga sa dito. Ito pa natin yung pusa ng bagong panganak kagabi. Ayan. Diyan natulog si asawa. Siya yung nagbabantay dyan kagabi. Kasi ako natulog ako doon sa duyan. Siya naman dyan yung nag-overtime kagabi pagbabantay. Ayan na yung pusa na nanganak. Agata, ano na? Ha? Naabutan ka na ng umaga. Umaga. May araw na. Naabutan ka na ng umaga sa pag-ere mo dyan. Ano na? Dalawa pa lang yung lumabas na buhay at saka isa yung patay. Meron pang lalabas dyan sa tiyan niya. Ito parang isa yata. Kasi sulit ito, tingnan yung nakalagdag. May lumalabas sa kanyang arit na nauna yung kanyang buntot. Ayun, may buntot. May buntot siya yung lumalabas. Kasi sulit yung kanyang anak. Denggal! Denggal! Sabaan mo, uy. Agatay, labas mo na yan lahat, agata. Yung bumantay ka dito tulog. Ulaw screen. A few inches later. Samahan niyo pa ako magbugpas tayo ng mga kids na yan. Tara, samahan. Iingay naman ni Mickey. Iingay yan. Meanwhile. Hello guys, dito na nagtatapos ang aming vlog kasi medyo mahaba-haba na rin siya. Hindi ko na na-update yung last kasi yung last is matagal-tagal pa yun labas. Kaya bye! Bye guys! Don't forget to subscribe my YouTube channel, like, share this video, and comment down below. Click the tiny bell para updated ka sa aking next pang vlog. See you soon mga kalablab. God bless! Bye-bye! Thanks for watching.
And don't forget to subscribe.